Pala sa inyo guys yung effect sa akin ng priming. Priming is just a set of small habits to start up your day. Late na kasi tayo natapos mag-edit ng day 3 ng Success Blueprint Challenge. And maski nahihilo ako kanina, and normal naman kasi yun pag medyo kulang pa yung tulog. Sabi ko gagawin ko lang. Ang ginawa ko is first thing in the morning, I drink a glass of water. So may halo yung vitamins. Then habang iniinom ko yun, nagme-mentally rehearse ako kung anong gagawin ko sa araw na to. And after that, syempre, yung katawan ko ayaw gumalaw. So, nag-light workout ako. After working out, nag-meditate ako. After meditation, ang ginawa ko is I just think of the things that I should be grateful for hanggang sa maramdaman siya ng puso ko. Alam niyo yung feeling na parang ang gaan-gaan tapos ang saya-saya mo. Hindi ako nag-i-stop na mag-isip ng mga bagay hanggat hindi ko nararamdaman yung ganong feeling. So after that, I just read the daily gospel, fix my bed, and read the daily stoic. So, 7 wins agad yun. So, enough na yun para start up ko yung day ko to be a winning day. So, time check pala tayo. It's past 9 na in the morning and may coaching session pa ako ng 10 a.m. Balikan ko na lang kayo later. Hello guys! So, time check tayo. It's 9:17 na in the evening and tapos ko na lahat ng goals ko sa to-do list ko. It's a very long day but it's a very productive day. Kanina pala, I answered the 28 self-analysis questions. So, dito sa libro na to, nakalagay dito is 28 self-inventory questions. So, nire-recommend sa book na to na dapat yearly natin siya ginagawa just to have a better view of our life. And kung nagsisimula pa lang kayo sa journey niyo sa self-development, nakaka-overwhelm nga naman na ang dami naman, 28 questions. So, pwede rin naman na magsimula kayo dito sa libro na to, The Atomic Habits. Hello pala sa mga readers dyan. Sure naman ako na alam niyo tong book na to, The Atomic Habits. So kung meron kayong copy nito, I think it's page 245. Let me see. Oh, it's 246, page 246 yung self-analysis questions niya. So dito, sa Atomic Habits, meron lang naman siyang 6 questions. So ito, pakita ko sa inyo. So yung 6 questions, what went well this year? What didn't go so well this year? What did I learn? And what are the core values that drive my life and work? How am I living and working with integrity right now? And how can I set a higher standard in the future? So itong questions na to, magandang starting point siya kung gusto nyong mag-gain ng clarity sa life nyo. And share to you kung ano yung mga things na I can improve in my life. So first is the finances. So napansin ko na masyado akong magastos and this year, I should spend wisely. And also, I should spend my time wisely kasi napansin ko, masyado akong nag-say ng yes sa mga nakakilala sa akin. Ang lagi ko sinasabi, yes. Though yung mentor ko, ang closing line niya is, everything good starts with a yes. But I should still learn how to say no. Say no to unproductive things para may space ako sa opportunities to say yes. Another aspect of my life na dapat kong improve is my relationships with my family, my relationships with my friends, my colleagues, and I also can improve my communication skills. Hindi kasi sapat na sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Dapat naiintindihan ko sila and hindi sapat na sinasabi ko lang in a way na gusto ko sabihin. So, quote ko ulit yung sa libro, The 7 Habits of Highly Effective People. The habit number 5, seek first to understand, then to be understood. It me to listen first before communicating, making sure na naintindihan ko yung side of the person whom I communicating with. And
I should be kind with my words, which is mahirap para sa akin. Kasi nasanay ako sa autocratic style of coaching. Though, nabago ko naman na siya paunti-unti. And gagawin ko to hindi lang para sa akin kasi maraming athletes, marami akong hawak na athletes na may mataas ding pangarap and para rin sa kanila to. Pansin ko kasi sa autocratic style, sa umpisa syempre effective siya. Pero pag tagal-tagal, ang nangyayari, yung students na ma-burnout. Hindi kasi pwede na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. So ang nangyayari, umaasa lang yung estudyante sa sinasabi ng coach, hindi na siya nag-iisip. And hindi ko naman gusto na ganun yung mangyayari sa student. Gusto ko na kaya nilang mag-succeed in their own way. And that's it. Ayun yung mga bagay na dapat kong improve this 2025. So yun, it's been a long day for me. It's been a very productive day for me. Nagawa ko na lahat ng to-do list ko and naplano ko na rin yung mga activities ko for tomorrow. Ang backlog ko na lang is yung ginagawa ko every month, the monthly gratitude. Pinakita ko sa inyo na may notebook ako, so lahat ng mga bagay na na-achieve, na na-receive ko, sinusulat ko doon. And sinisave ko yung activity na yun para bukas, which is the day 5. Day 5 is all about gratitude. And thank you for watching. See you tomorrow, guys.